O ito mga kababayan, Trillanes, pahiyang-pahiya na naman mga kababayan. Sa bagay, kailan ba hindi napapahiya itong napakasinungaling na si Trililing mga kababayan. Pero bago tayo patuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers yan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Trillanes ay hindi talaga ito nagsasabi. O, kailan ba naman ito nagsasabi ng katotohanan? Puro lang naman ito kasinungalingan mga kababayan. Kaya nga, kahit anong posisyon ang gustong takbuhan nitong si Trililing mga kababayan ay hindi talaga ito mananalo. Dahil alam na ng karamihan ng ating mga kababayan na sobrang sinungaling ang taong ito. Kaya nga hindi na talaga ito nananalo mga kababayan. Magkaroon ito ng posisyon sa ating pamahalaan siguro bilang barangay tanod mga kababayan. Kasi yung barangay tanod ay appoint lang ni kapitan mga kababayan. Kahit nga sa kapitan ito tatakbo itong si Trililing mga kababayan ay hindi pa rin ito mananalo. Wala na itong tawag nito mga kababayan, wala na itong sinasabing totoo. Lahat ng lumalabas sa bunganga nito ay puro kasinungalingan lang. Pero nagtataka din tayo sa ibang taga-mainstream media, bakit patuloy pa rin na nagkakaroon ito ng interview? May mga panayam pa ito mga kababayan. At yung ilan nating mga taga-mainstream media ay para bang pinaniniwalaan pa rin nila itong Trililing na ito, na puro lang naman kasinungalingan ito. O ngayon mga kababayan, pahiya na naman siya kay Senator Bongo. Kung ano-ano na ang ibinabatong kasinungalingan nitong si Trililing kay Senator Bongo. Kung maalala ninyo mga kababayan, nung sinabi niya na may tato itong si Senator Bongo sa likod mga kababayan, talagang iwan ko lang kung hindi ba siya natunaw sa hiya nun. Nagubad itong si Senator Bongo mga kababayan, tapos yung nakita doon sa likod ni Senator Bongo ay yung tawag nito, yung bintusa mga kababayan, yung baso. Yun yung nakita doon sa likod ni Senator Bongo, walang tato. Kaya napakasinungaling ng tao na ito. Tumakbo ito bilang mayor sa Caloocan mga kababayan. Taga doon din ako noon sa Caloocan, matagal ako nakatira dyan sa Buong Silang. Kaya sinasabi ko na rin noon, hindi mananalo yang si Trililing sa Caloocan. Dahil alam ng halos na mga taga Caloocan na sobrang sinungaling yung tao na yan. Pero nagtataka din ako, bakit mayroon pa tayong mga ilang mga kababayan? Sa bagay, yung karamihan yan ay puro trolls. Siguro yung totoong tao niya nasa 10 tao lang. Tapos mayroon silang account bawat isa. Baka bawat isang tao ay mayroong 100 account. Kaya nagkakaroon siya ng halimbawa 1,000 supporters mga kababayan. Trolls naman kung titingnan mo. Yung mga nagkukomento pabor dito kay Trililing, pakawala nga ito ng administrasyon. Itong si Trillanes mga kababayan ay bayaran ito. Ito yung tao na tahol ng tahol sa pamamagitan mga kababayan ng bayad. Kung sino yung kanyang amo, kung sino yung gustong ipapatahol ng kanyang amo, doon siya laging humaharap mga kababayan. Dahil nga bayad itong si Trililing. O ito, pahiya na naman ito mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Eko na naman. Okay. Eko na naman nangyari kay Trillanes. Nes. Lumabas na namang sinungaling. Ling. Talagang sasabi na kasi ng katotohanan yan. Sige nga, Tor. Ay, nako. Ay, grabe. Kasi, di ba, last week yata yon. Opo. Sabi ni Trillanes Nes. na meron daw bahay na napakalaki, mansyon
malaki ay malaki sabi. Yay! Bastos! Hindi yung malaki. Meron daw mansyon Mansion. na malaki. Oh, di ba? Patayin. Patayin ang ego. Sorry po. Napakahalay Okay. natin. Ha? Hindi Sorry tayo po. maliligtas yan, kapatid. Ay, hindi po. By the way, thank you sa pag-anunsyo kahapon, ha? Opo. Noong pagkilos or Opo. transparency ng mga kapatid. Anyway, sabi kasi ni Trillanes, si Senator Bongo daw ay may mansyon na malaki. Hindi ko na inulit, ha? Butchik-ik. Grabe. Sa Ayala, Alabang. Bang. Malakas ng ego ngayon. Ala. At sabi niya, meron daw ito daw ay umaabot sa ika-4 na palapag. Malaki. Okay, malaki. At Pag may yan. elevator. May elevator pa nga daw worth 500 million pesos. Pero, ito, di sabi niya. Ito, alam mo naman si Trillanes, mahilig niyang magyabang ng ganyan. Di ba noon, meron daw bilyon-bilyong piso sa BPI. Opo. Si Pangulong Duterte. Nung tinignan, alaws naman. Pero marami rin siyang pinawi. Huwag kang mag-alala. Sorry. Pero, nagsalita na ang kalihim ng Barangay Ayala, Alabang. Oh? Na sinabing, eto, yan ha, eto, itagalogin mo, madali lang to. Sabi ni Robert Reyes, hindi ito yung running pest. Running priest. Tagalogin ka. Bakit Tagalog mo? Hindi, sabi ko itong si Robert Reyes, hindi ito yung running priest. Ah, Di hindi ba siya. Robert Reyes din yun eh, di ba ang Yes, pangalan? yes, opo. Yung running pest, priest. Oo. Ano ba yan? Eto, sabi ni Robert Reyes, Barangay Secretary ng Barangay Ayala, Alabang. Eto ang sabi niya, we don't have any record Wala kaming mga record or even knowledge o kahit kaalaman that Senator Go na si Senator Go has applied for a permit ay nag-apply ng kanyang permit for the construction sa pagpapagawa or acquisition o pagkakaroon of property here. ng kayamanan dito. Yun, ari-arian. Kayamanan. Oo, yan. Ibig sabihin, walang pag-aari Si Senator si Senator Go sa Ayala, Alabang. Oh, pero may-ari siya. May-ari Walang siyempre. pag-aari. Oo. Ibig sabihin, meron siyang sarili sa No, pero hindi sa Ayala, Hindi dyan Alabang. sa At hindi Ayala. yung malaking, lalong-lalo nang hindi yung 4 stories na sinasabi ni Trillanes. Ay, diba? drawing yun, Senator. Sabi pa Trillanes. nitong kalihim, Ah. we will definitely know. Tagalogin mo. Malalaman namin agad yan kung totoo. If Senator Go Kung si Senator Go applied for any construction, o kung nag-apply ng any construction what's for sure na kung saan ay sigurado naman that Senator Go has no property here. na wala siyang ari-arian dito. Yun. So wala ha. Maliwanag yan ha. Gawiner, ha? Sabi pa nitong Oh. opisyal ng barangay, si Robert Reyes, na sila daw Aha. ay mahigpit doon sa Ayala, Alabang. Dahil nga doon sa panahon na nauso na maraming nagre-renta doon na mga may kaugnayan sa Pogo na bawal na ngayon. Kaya mahigpit sila. At sabi nila, yan ay ni anino daw ni Senator Bongo Ay, wala. ay hindi pumapasok doon sa Ayala, Alabang. Yung espiritu, hininga, yan. Pero anino ni Trillanes pumapasok doon. Oo, Kasi siya yan. nakakaalam. Kaya sabi nila, sa higpit namin, hindi maaaring makalusot kahit gumamit ng ibang pangalan si Senator Go. Yan. Yan, wala na. Yan. At sabi nitong isang source sa Ayala Alabang Village Association, yung organisasyon ng mga naninirahan doon, Ay sa kanyang kaalaman. kahit kailan di namin nakita si Senator Go rito. Ang alam lang nila, sigurado sila,
ay si Trililing. Hindi ako nagsasabi nito ha. Ito ang sabi ng source ha. Iko-quote ko. Ay, Tagalogin mo ulit. Madali lang Sige to. po. We haven't even seen Hindi namin nakikita. Senator Go Si Senator Go come in here. na pumunta rin yan. We all know Alam namin lahat that Trililing. na si Trililing. Hindi ako na yung nagsabi niya nito. Nandito. Walang Tagalog yan. Naghanap ang Oo. Trililing. Is full of fake news. Ay punong-puno ng mga balitang peke. Kasi Sobra na doon si Trillanes. Grabe ka na. Ang balita niya ay mga peke. Pati Ang nangyari, bago may tinanong naman ng mga mamamahayag si Senator Go kung didemanda daw niya sa hukuman si Trillanes. Ang sabi nitong miyembro ng staff ni Senator Go, hindi na. Siya mahilig sa ganyan. Oo, yung kung gusto nung Ayala Alabang, sila magdemanda kasi sinisira sila. Oo, sila magdemanda. Kaya yan, pahiya na naman si Trillanes. Oo, kaya ito tumakbong senador, kamote, di ba? Tumakbong mayor, kamote. Oh. Meron pa siyang backup plan. Chief Tanod, baka daw tumakbo. Suman yan. Alin? Kaya dati rin naman siyang sundalo na noong nakakita ng tangke ay napahag ang buntot at hinila sa sinturera para dalhin sa kulungan. Ay na nga mga kababayan, booking na naman. Itong si Trililing, binuking na naman ni Atty. Topacio mga kababayan. Mismong kalihim na ng Ayala Alabang mga kababayan, itong asosasyon ng mga naninirahan dyan sa Ayala Alabang ang nagsalita na walang bahay itong si Senador Bungo doon sa Ayala Alabang mga kababayan. Kaya itong si Trillanes ay puro lang talaga ito kasinungalingan. Kailan ba kaya ito kukunin ng Panginoon mga kababayan itong si Trillanes para matapos na yung kasinungalingan nito. Hirap na rin itong si Trillanes mga kababayan dahil sa kanyang pagsisinungaling. Alam naman niya sa kanyang sarili na puro lang kasinungalingan yung kanyang mga sinasabi, pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Dahil nga mga kababayan, mayroong nagdidikta kay Trillanes para gibain itong mga kalyado ni dating Pangulong Duterte at mga Duterte mga kababayan. May nagpupundo kay Trililing para tahol ng tahol itong tao na ito. Wala na talaga itong ginawang matino, itong hinayupak na ito. Sa bagay mga kababayan, yung talagang yung mga masasamang damo daw ay mahirap daw mamatay. Pero sana maisprehan ito ng chemical. Kahit masamang damo na mamatay din pag naisprehan ng chemical mga kababayan. Ganun sana ang mangyari dito kay Trililing. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos. Grabe itong tao na ito, talagang sobrang napakawalang iya nitong si Trillanes mga kababayan. Iwan ko ba kung bakit mayroon pa ngang iilang mga tao na paniwalang-paniwala pa rin sa hinayupak na ito. Pero karamihan mga kababayan ay mga trolls yan. Yung mga nagkukomento dyan. Mga nagkukomento dyan sa sa mga social media mga kababayan. Ay halos dyan ay mga trolls. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Merlinda Arcio. Shoutout kay Melissa Simbulan. Shoutout na rin kay Marcelina Galliano. Shoutout kay Alberto Usiman. Shoutout kay Member Jeveral Diyos ng Apulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo si Kuko Dion Yuri at saka si Sagi. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Pasensya na ngayon lang tayo nakapag-shoutout ulit dahil nga anong mga nakarang buwan, mga linggo mga kababayan ay sobrang busy natin. Mayroon tayong ginagawa.
Shout out na rin kay Carl, idol, maraming salamat Carl. Shout out na rin kay Limuel. Shout out na rin kay Lita Badilla. Kay Mibili na Balikaw, no, ng Ilocos Norte. Shout out na rin kay Carmen Sita. At kayo, kamulang mga DDS ang problema sa Pilipinas. Bakit naging problema? Dahil ba yung mga DDS ay ayaw sa droga? Kaya malaking problema kami sa inyo. Dahil pag nakikita namin kayo na nagdodroga, ipapakain namin yung mga droga sa inyong mga hinayupa kayo. Kaya lumaganap yung krimen dahil sa inyong mga hinayupa kayong mga, naku po mga kababayan. Yun ang dito lang muna, once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.